Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco, mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, arraignment sa kaso ni Sara Diskaya sa Cebu, ipinagtalaan na sa pizza 3 kan bulan kan Enero. Magnitude 5.7 na linog, yuminugyug sa Inatuan, Surigao del Sur. DILG nagtutubod nagsasagibo muna ni na Sorbisi Cabral sa Langkaw kan bangin antisining ipinagibo sa iyang pagtagbang. Katuya pa nga pamayukan mga barata sa lado national. Viral sa Discam video nagpapatutuo kan pagkagadan ni ex-DPWH sa Yusek Cabral. Maabot sa 157,000 na mga pasayro dagsa duman sa partikan PITX antes na magabutan na Pasko. DepEd nagpaluwas na kan year-end incentives para sa mga personay kay ni labisa o bangkay kan na OFW na si Marjan Esteban nakaabot na sa Pilipinas. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga ko si Junel Cuba. Kinotun yato ang kamugtakan ka na panahunda. Pinaglalauman na makakamati nin mapananguro na kalangitan. Asin na pagbagunas nin uran ang nagkapirang party ka na nasyon da sa laog ka na masunod na 24 oras ni nuliman ka na nagdadanay na tulong weather system. Sabi iyan ka na pag-asa. Basado sa weather forecast kan State Weather Bureau, madaraan na share line ni na mapananguro na nakalangitan asin may
pakurukuriat na pagbagunas kan Uranda pagkikilat asin man pagdadaguldul sa Isabela, Aurora, Quezon asin na Mainland kan na Cagayan mantang ana Easterlies ana mabunga manin na pagbagunas nin Uranda sa lugar kan Visayas, Mimarupa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte asin na Sor, Seringman, Davao Oriental makakamati manin mapananguro na panahon na may pagburobagunas nin Uranda na parte mismo kan Batanes, Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, ninuliman kan Northeast Monsoon o an pinagapod na amihanda parte kan mapananguron sa kudnang digdi anda pagkakaigwa ni na babagunas ni na Uran pinaglalauman sa ibang parte kan nasyon urug na duman sa Metro Manila kabali na anda Bicol Region nagpatanid anda pag-asa na posibleng magbunga ng mga weather system anda plus floods, landslide urug na sa mga lugar na sinasabing perming tinatamanin pagbagunas kan Uran pinaglalauman ang makusog sa gudnan gale force sa kadagatan na parte kan extreme northern Luzon. Sa satuya pa nga pamayo o detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal nakatalaan na magabugtak ni naabuton sa sanggatos na kapulisan ang Philippine National Police o PNP para sa pinaglalauman na pagdagsa kan tao ngunya na simana para sa holiday exodus. Basado yan sa acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na obhato kanina mabantayada ang mga terminal transport hub asin iba pang mga lugar na pinaglalauman dadagsaon kan publiko tanganing magpasurod kan seguridad asin sigurado na ligtas ang mga paralunada o ang mga pasayro na magpupuruli ngunya na Pasko asin man na bagong taon mas pinakusog man ang seguridad kumparaman sa nakalis na taon kung sa ida ang deployment anday mababa sa 60,000 paliwanag pa man ni Nartatis ang sa indang deployment ana nakabase naman kung anuman ang presenting sitwasyon sa mga komunidad asin man mga tinampo sa laog kan Pilipinas kung sa intinawan doon kani ada sinasabing paglubo kan bilang kan mga tao. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinag-anunsyo kan National Police Commission o NAPOLCOM na dagos nang natapos asin na naresolba na ang mga pending cases sa indang opisina kabali na digdi ang kaso haros 25 taon na ana nakakalis sa sarong payag tinawan doon ni NAPOLCOM Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Abogado Rafael Vicente Calinisan na zero backlogs ana sa indang opisina pagabutman kana Martes Disyembre 23 kung sa inman nakatalaan ng formal na i-anunsyo basado sa NAPOLCOM matrayong punindang natapos ang mga pending cases sa tabang man kana sa indang pagtatarapakan disiplina asin man integridad kung sa inda tinawan doon kan komisyon ang sindang pangako na matawanin sa runga responsive service sa parte kan publiko mantang nagpahig man ang komisyon na pa din o matinding pagkondena sa paggadaan sa sarong pulis sa Candelaria, Quezon Province kan nakalis na Pitsa 19 kan bulan kan Disyembre. Sa iba pa kitang nagababaga pang mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa bareta sa lado nasyonal ipinagpahayag kanda senador na si Chairman kanda Senate Finance Committee Chairperson Senadora Cherwin Gatchalian ang Department of Health o EDSA na ipapasulod ang gabos ng mga programa kanainsya. Yan kasulod naman kanda pagtagama kan pundo kan Kongreso para man sa 2026 kabali na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asin zero balance billing. Basado mismo sa DOH spokesperson Albert Domingo, pwede man subuot na magtaon in oversight ana mga legislador sa implementasyon kana sambit mga proyekto sa tao kan anasyon na pariyo naman na digdi
pinagpapahayag ni Gatchalian asin Domingo ang mga health advocates na magpartisipar sa party mismo kan orolay tanganing mapakaray ang healthcare system sa Pilipinas. Magigirumduman na natapos ang bicameral talk sa 2026 national budget kadagtalikod na aldaw kan Webes nin pagkaaga matapos ang apat na aldaw na deliberasyon kung sa ina target kang Kongreso na aprobaran ini antes mag-abot ang pizza 29 kan bulan kan Disyembre. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, gadaan ang sarong 28 anyos na lalaki matapos ini ang badilon kan sarong pulis mantang hostage ang sarong 6 anyos na aking babae sa barangay kanda sa Bala, Manao proper, Marawi City. Iyan ka nakalis na aldaw kan Domingo o kasudmang amay nin pagkaaga Disyembre 21, 2025 basado sa Police Regional Office Bangsang Moro Autonomous Region PRO Bar ipinagpahayag na pinaglaog kan na suspect anarong kan biktima asin digdi pirita na pinagkuaan aki asin pinagtutukan ng kutsilyo sa liog. Tulos man nagresponde si Police Senior Master Sergeant Suher Sulaiman na nagja-jogging sa lugar asin pinagporbaran na makipagnegosyar o kaulayon ang suspect tanganing butasan ang aki. Naging agresibo ang suspect kanda magabot ang kadagdagan na pulis gikan man sa Marawi City Police Station asin pinagpunan na digdi kulugan ang nasambit ng aki. Dinuli kaniya pinutukan na siya kan mga autoridad. Tinamaan ng suspect sa parte kan sa iyang walang lalawgon asin man sa sayang lawas asin daina nakaligtas pa sa ospital o nagadan. Ang aking babae nagsapo man in lugad sa lalawgon asin braso dinara sa Amaya Pakpak Medical Center para man sa magkakadigong asistensya medikal. Ligtas na ngunyan ng aki na pinag-stage ka na suspect na binawian in buhay. Padagos ngunyan ang investigasyon kan mga autoridad tangaring maaraman ang pagkakabistuhan kada sambit ng suspect na inulit basado sa mga residentes da ininda bistado ang sinambit ng suspetsado. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pa sa lado nasyonal, nakaabot na sa Pilipinas ang bangkay ni Mariana Pascual Esteban sarong OFW gikan ban sa parte kan Caita Rizal na nagadaan sa sulo sa Taipu District duman sa Hong Kong kanakalis na bulan kan Nobyembre. Ipinagsabat ini ni OWA Administrator P. Kaunan asin Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak tanganing sigurado na ang tulus-tulus na tabangkan pamilya ni Esteban nakapuli na ngunyan asin kasubanggi sa parte mismo kan Pilipinas ada sa iyang bangkay asin na digdi padagos-dagos na pinagtatawanin asistensya kanda gobyerno na kidumamay man ang sinambit ng ahensya asin na ada bilog na nasyon sa pamilya kan OFW mantang nakapuli naman si Rodora Alcaraz OFW na nagligtas nin tulong bulan na aki o umboy sa parihong insidente kan Pizza 16 kan bulan nin Disyembre. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, pinagpunan nangunyan kan Department of Education o DepEd ang pag-release kan year-end incentives para man sa mga personay kani. Bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. kabali na sa incentives ang Service Recognition Incentive SRI, Productivity Enhancement Incentive PEI, Collective Negotiation Agreement CNE, incentive para man sa eligible personnel asin gratuity fee para man sa mga contract visa workers. Digdiya sakop kan package haros sa sarong milyon DepEd employees sa bilog na nasyon makakaresibinin 20,000 pesos na SRI, 5,000 pesos na PEI asin ang mga paratuklo asin ng teaching personnel mantang ang teaching staff ang dinagdagan ng 10,000 pesos na CNE incentives
para mada sa nasa contract as in service naman as in job order workers and gratuity pay nag-aabot sa 4,000 pesos sa gudang 7,000 pesos depende sa laba kan sa indang serbisyo. Basado sa DepEd, mapuon ang inot na trans kana SRI ngunya na pizza o ngunya na Disyembre na maabot sa 10,000 pesos sa gudang 14,500 pesos kwalipikadong mga personay asin na natatada pang balance ipapaluwas matapos ang pag-aprobakan modification and allotments ana PEI man ana hubetong pakusugon ang productivity kanda serbisyong publiko mantang ang CNA incentives nakatalaan ay paluwas sa maabot na bulan kan Enero 2026 para sa mga kwalipikadong non-teaching personnel. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, 4 na aldaw o tulong aldaw antes na magabot ang sinasabing Pasko maabot sa 157,000 ang mga pasayro na nagpasiring sa Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX tanganing magbiyay pasiring sa probinsya asin magbalik sa parte kan Metro Manila basado sa PITX Senior Corporate Affairs Office o Officer Kulinda Calbasa na uminabot sa 157,070 anda bilang kan mga pasayro alas 6 nin pagkabanggi kasudma masalangkaw kumpara sa 156,037 kanakalis na Sabado kan kaparihong oras pinaglalauman kan liderato na malampas sa bilang na ini sa 3 milyon na mga pasayro gikan sa December 19, 2025 sa agkod ng Enero 5, 2026 para sa Kapaskuhan asinman bagong taon. Ninhuli kini pinakusugkan na PITX ang sa indang holiday transport plan tanganing masiguro ang ligtas asin na maray na pagbiyahe kan mga pasahero. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal kinumpirma kan mga autoridad na digdi nag-aayon sa initial findings kan National Bureau of Investigation o NBI at viral dashcam footage duman sa parte kan Cannon Road Benguet kung saan digdi nailing si dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral na nakatukaw sa parte kan tinampo antes kan sa iyang pag-suicide kan December 18 na patunayan kan Philippine National Police o PNP asin man kan Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Bica Remulla na ana selfie photo kan tsuper ni Cabral ang sinasabing totoo asin na nagtutugma sa taong nasa video. Basado naman kay PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. malinaw na ang pagkakabistuhan ka na sambit ng bangkay ang nakatutukma na ang PNP sa pag-imbestiga kung ano ang tunay na nangyari sa dating DPWH official. Nagtatabang naman ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensya may relasyon kay Cabral na posibleng makatabang sa investigasyon sa maanumaliyang flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda barata dakula ang pagtubod kan na Department of Interior and Local Government o DILG na nagsagibubo na nin surveillance si dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa lugar antes inin dagos ng naglukso sa ararom na bangin duman sa parte mismo kan Tuba sa Benguet. Basado kay DILG Secretary John Bica Remulla na inot na nga pinagapapundo kaya ni Cabral anda tsuper sa lugar antes man napagarmada sa parte mismo kan siyudad kan Baguio asin nagbalik gikan sa nasambit ng lugar enot nang nasita
sindakan na pulis ninuliman ka na ipinagbabawal ada pagparada sa lugar kaya sinda o minali digdi. Nailing kaya ni Cabral na magiging matindi ang distroso kapag buminagsak sa lugar kung saan katumbas ini kada sinasabing sampulong edipisyo o palapag na partibismo kan sarong building ana langkaw magigirumduman kan Septyembre kana magbuta sa pwesto si Cabral matapos ang investigasyon kan Kongreso. Ninuli kan subuot anomalya sa pondo kan flood control project kay banan naman ang akusasyon na nagresibi ning kickbacks ang mga congressman asin nagkapera pa nga mga opisyal kan gobyerno o liman kan iskandalo sa flood control project. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal duman sa parte kan butuan piga yugyug nin magnitude na 5.7 na linog ada banwaan ka na hinatuan Surigao del Sur kasud mang alauna 53 nin amay nin pagkaaga Disyembre 20 kung sa ina namatian ang manlaylay na parte kan na probinsya pati naman na Surigao del Norte nagkaperang parte kan Davao asinbad sa Butuan City basado sa earthquake bulletin kan na Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang linog may rarom na 10 kilometros ang sentro kaniya makukuha sa sentro 35 kilometros norte kana hinatuan Surigao del Sur. Namatian ang intensity 3 sa pagyugyug duman sa Bislig City kung saan nagkaperang mga residentes ang nagimata. Ninuli man kanda pagyugyug kan sa indang mga harong asin ana pangyayari sa parte kan pagyugyug sa kapalibutan. Sa presente mayo manin na papabareta ninda dakulang distroso sa mga pagrurugaring una irido asin man na lugadan sa mga residentes alagad nagpapadagos pa man ang pagmanman kan mga autoridad. Piga tawanin advice ang publiko na magdanay na kalmado magbantay sa mga abiso gikan sa mga autoridad asin maging preparado sa posibleng sunod na mga paglinog. May na-record man yung mga aftershock sa banwaan ka na kagwait na may kusog nin magnitude na 3.9 asin 2.3 sa banwaan ka na hinatuan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga nagbabaga pa nga barata sa lado nasyonal pinagtalaan na sa masunod na taon ang arraignment kana kontraktor na si Sara Diskaya sa korte duman sa partibismo kan Cebu basado sa National Bureau of Investigation NBI spokesman Palmera Malyari na sa maabot na Enero 13 alas 10 nin pagkaaga isa sa gibo na ang arraignment Regional Trial Court Branch 27 duman sa Lapu-Lapu, Cebu sa mga kasong graft asin man malversation na atubang sa kaso si Diskaya ninuli kang kasong may pagkasabot sa 96.5 million pesos na Goose Flood Control Project duman sa Davao Occidental. Enot naman na pinag-aresto si Diskaya kanapit sa 18 kan bulan kan Disyembre asin ini anda pinagdara duman sa Cebu pagkatapos ni sarong aldaw afuera ki Diskaya kaibanan man ang pamangkin kaning si Maruma Rimando asin 8 iba pa nasangkot sa nasambit ng anomalya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal. Dumanda binutata ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Baca Remulla ang pahayag kan sarong hotel duman sa partibismo kan Benguet na igot na pinagsasayumahan ana pagkakaigwa ni na relasyon sa sainda
kada sinasabing nagadan na Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral asin na binggit Representative Eric Yap. Ipinagpahig ni Remulla na may mga dokumento sindang magpapatutuo na dating pagsasadiri ni Cabral ana yun hotel duman sa parte mismo kan binggit na pinagdagusan kani antis pa manining binawian in buhay. Magigirumduman sa sarong payag, sinabi mismo ni Remulla na ibininta ni Cabral ang hotel kan 2025 sa sarong nagngangaran na Eric Yaf. Asin nagpaluwas ni na paglinaw mapadapit digdi Anyon Hotel asin nagpalaga sa pagkakaigwa nin relasyon sa sainda ni Cabral asin Maniyap. Basado kay abogado Enrique de la Cruz Jr., abogado kan Anyon Hotel, mayo ninda relasyon si Cabral asin Yap na sa pagsasadiri asin na pamamahala o operasyon kanda sinambit ng hotel. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa Ladua Nacional, nagpatadid gunyan ang Korte Suprema, Supreme Court sa sarong Regional Trial Court RTC judge sa duman sa Marikina City. Iyan kasumpay man kanda iya sinasabing tama na pag-uugali sa sarong insidente sa parking na kinakasangkutan kan sarong abogado kan Public Attorney's Office o PAO na nagkuryat sa parte mismo kan social media sa desisyon na ipinagsurat ni Associate Justice Joseph Y. Lupis. Sinabi ka na Supreme Court imbangka na naglalaob na bakong tama si Judge Ray P. Insyong kana kurahawan kani sa publiko si Pau lawyer abogado in Bakhik Yu Gatdula asin na digdi ipinagpayag ana public apology kini nagugat ana sinambit ng kaso sa sarong viral post kung sa ina mahihiling na pinagkukurahawan ni Inchong si Gatdula sa laog mismo kan Marikina Hall of Justice. Digdi nagkaigwa ni na dikit subot na nagkaigwa ni na pagkakaoktaba asin na harang ada lulunadan kan abogado sa access ramp para man sa person with disabilities asin agian kan mga pedestrian mantang naglalag siya ni na attendance. Tulos man na naghagad ni dispensa si Gatdula alagad day paman ini inako kanda huwes asin naghagad paman ni public apology. Digdi pinagasugo kanda Office of the Court of Administrator si Insyong na magpaliwanag asin na inot nang nagrekomenda na siya i-reprimand asin na maigpit na patanid inirefer ang kaso sa Judicial Integrity Board na kung saan nagre-rekomenda siya na managot tulos-tulos sa pagbalga kada bulgar and unbecoming conduct sa irarom kun pinag-aapod na Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang unyada sa Ladua Nacional. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa Ladua Nacional, bakong magayon na halimbawa para man sa mga Pilipino ang ginibong pangkukulog asin pangmumuda ni Congressman Richard Gomez kanda Leyte kay Philippine Fencing Association na PFA President Rene Gakuma sa Southeast Asian Games duman sa parte mismo kan Thailand. Basado ban kay Palace Press Officer abogado Claire Castro kung may issue si Gomez sa parte mismo kan upakan na opisyal dapat pinag-urulayan ininin maray kisa digdi
kinulugan sa tubangan kan kadakol-dakol na tao. Pwede man da subuot na agiyo da sa diskusyon da kana da iya nagmumuda asin da inang kukulog ninhuli ta bakong normal ana mangkulog sa sarong isyu. Sa ibang nasyon pa subuot nangyari ana pangkukulog kana sambit ng congressman na posibleng magwalat ni negatibong impresyon sa mga Pilipino alagad sa isyu kan favoritism na iyo ang kausa o dahilan ni gumisa sa sinambit ng insidente. Sinabi ni Castro na dapat iding pag-urulayan asin imbestigaran. An iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tugang sa detalye silakan sa tuyang mga barata ngunyada sa lado lokal. Dakol na mga nicho o panchong na gumino asin nagkararaot asin na iyan yu ang nabungaran kan sarong nagangaran na Angelica Bersis na sa iyang pagbisita sa puntod kan sa iyang tugang na kung sa ina yaon naman sa parte mismo kan Was Catholic Cemetery sa barangay kan na Mayao sa Wasa Albay. Basado kay Bersis, maray pa man na subuot ang mga nichong ini sa parting ini kan na sementeryo kan nakalis na pagbisita niya kan nagtalikod na piyesta ni na mga gadan alagad ngunya na taon asin ka nakalis na aldaw ini ana guminuho na ang kadakol-dakol na mga nicho na yaon na sa nasambit ng lugar dahil niya mahanap ana lapida kana sa iyang kuya matapos mada nadigdi matumbahan ka na iba pang mga nicho na kadakol-dakol na gumino sa nasambit ng lugar. Magigirumdumada na may inot naman na napabarata kan mga nakalis na mga taon na nagkaigwa ka na sinasabi na subuot pagaguho ka na nasambit ng mga nicho sa nasambit ng lugar. Ada paggu ka nasambit na nga mga nicho posibleng may relasyon sa padagos-dagos na pagbagunas ka na uran kun sa inda digdito minapo na pundasyon ka na mga ini na nagaresulta kun o kan paggu kan kadakol-dakol na mga nicho duman sa parte mismo kan was sa banwaan ka na Albay.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga bareta pagitangunyada sa lado lokal sarong SDE o supervisor kan na DepEd duman sa party mismo kan Basbati anako ang gadan sa laog mismo kan sa iyang kotse nako ang gadan ang sarong school division superintendent kada DepEd Masbati sa laog mismo kan kotse sa kalabaan kan National Road kada barangay Ipa Magallanes Masbati iyanda kada nagtalikod na hapon o kasudma Disyembre 21 pinagabisto ang biktima na si Raymond Cantonhus residente kan Barangay Crossing Oson duman sa Masbati sa report sarong trimobile driver na si Rodrigo Barion 58 anyos kan Puroka 4 barangay kan Maingaranda Masbati City ang nakadiscover kan na bangkay sa laog mismo kan na kutse na tulos kaninga ini-report sa Masbati City Police Station kasud mga alas 2:45 na pagkahapon pinagsisiyasat pangunyan kan mga autoridad ang mga pangyayari nakapalibot sa pagkagadana kana Superintendent na si Cantonhus mantang nakabinbin paman ang kadagdagang detalye mantang nagpapadagos pa ang isinasagibong investigasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, AA standard ka Naga City Abatwa on hold muna reclassification da pipirita ibalik antes magabot ang Pasko. Buyit padere sa detalye. On hold muna ang AA standard kan Naga City Abatwa mantang pig-comply pa ang dagdag na requirements kan National Meat Inspection Service. Nagahurot kan ahensya o pigurot kan ahensya na maklasipay liwat sa ang AA antes kan Pasko. Sigun kay Ansel Mumanyo, December 17 kalmar sa bininda ang surat ali sa NMIS. December 15 kalmar mag-expired ang meat establishment license to operate. On hold muna. Kaya ngunyan single aim asin hali sa lang nagaan pwedeng katayo na hayop. Sinabi sa pakaini ila antes paman ang December 15 nakapag-comply na sinda asin preparado na ang pasilidad o pasado ng pasilidad alagan igwang karagdagang parameter sa water quality testing ngunyan preparado sila sa lumang oras na ma-audit asin ma-inspeksyon. Para sa BBS News, Buyit Padres. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Regional Highway Patrol Group Bicol preparado na sa pagdagsa kan mga motorista ngunyan na Yuletide season. Preparado na ang Philippine National Police Regional Highway Patrol Group with Unit 5 o Bicol na pinaglalauman na pagdagsa kan mga motorista ngunyan na Yuletide season. Basado yan kay Police Lieutenant Gabriel Josepa Apuli, ang Chief for Operation Section kan Regional Highway Patrol Group Bicol nakapag-deploy na anda sa indang ladunin mga tauhan sa mga estratehikong mga lugar sa Bicol Region, partikular na sa nagkaperang mga tinampo asin dagos sa presenteng pinagpapakaray siring manda sa Matnog Port. Tangani man na masiguro ang karahayan asin na maray na bulos kan trapiko. Tinawan doon ni Apuli ang importansya kanda disiplina sa parte mismo kan tinampung unya nakapaskuhan subot sa parte kan counterflow ada saro sa mga panginot na kausa kan matinding bulos kan trapiko kon sa ina kan nakaaging taon ini nag-abot sa pag-issue kan kadakol ng mga violation ticket pangapudan man kani sa mga motorista na igalang ang mga traffic enforcers para maiwasan ang pagkakabala asin magdanay ang maray na pagbiyahe. Pinaglalauman kan Regional Highway Patrol Group Bicol
ana pagdagsa kan ribo-ribong mga lulunadan lalo na sa kada Disyembre 24 sa gunang pitsa 25 kan bulan kan Disyembre, Disyembre 30 sa gunang 31 kan Disyembre. Kaya mada pinag-inkaminar kan pulisya anda publiko na tulus-tulus an sa indang biyahe para manda digdi maiwasan an surusuan asin maging ligtas sa pagbabiyahe ngunyan na holiday season. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyada sa lado nasyonal. Owa piga bisto si Rhodesia Turalio kana Kamaridisor Piso bilang outstanding manager Piso sa Riyon. Arel Banyas sa detalye. Dinhuli sa dagos-dagos at epektibong serbisyo na ipigtagama para sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur urog na sa mga OFW asin sa ilang pamilya tinaawanin pagmidbid kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol bilang outstanding peso manager si Rhodesia Toralio ang peso manager kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Ang pagbisto itinao ka nagtalikod na semana bilang bid sa iyang matibay na pamamayo asin mahiwas na kontribusyon sa pagpakusog kan mga programa kan Public Employment Service Office hindi sa probinsya. Sa lindungan sa iyang pamamahala asin direktiba ni Governor Elly Villaferte, mas pinakusog ang mga serbisyong maut magtaunin hanap buhay, proteksyon asin kabuhayan para sa mga obrerong taga Camarines Sur, urog na sa mga maut magtrabaho sa ibang nasyon, mga nagbabalik na OFW, maging ang sa ilang pamilya igdi sa nasyon. Nagpasalamat si Toralio sa nanarikonosir ang mga eksperto asin pagingawakan peso ninhuli man sa paggiyakan gobernador kana probinsya para magpadagos asin maghigos para man makamtan ang obheto kan probinsya. 17 anyos nang nagsiserbi sa Peso Kamsur si Ma'am Sha Toralio asin tulo ng taon bilang peso manager. Sa laog ang tulong taon na ini, tulo naman na magkakasunod na taon na nakuha ang award asin pagmidbid bilang outstanding peso manager sa provincial level. Patunay kan tibay, people-centered asin di kalidad na serbisyong sa iya man na pigpapamayuhan. Tinawandoan kan OWA ang dakulang papel kan Peso Kamsur sa paghatod ng serbisyong may pagmakulog pon sa job matching, pre-employment, orientation, sagot sa mga programang para sa reintegration asin kabuhayan kan mga OFW. Padagos man na tigapakusog kan peso ang pagkikipag-koordinar sa manaylain na ahensya di gobyerno asin pribadong sektor tangarig naman siguro na mga serbisyo makaabot sa mga rayong komunidad digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Bureau of Fire Protection Bicol pinakusog ana iwas sa paputok para sa ligtas na paagiya sa papabuton na Pasko asin manda bagong taon. Pinakusog kan Bureau of Fire Protection na BP sa Riyon Bicol an sa indang kampanya laban manda sa aksidente. Bunga naman kanda paputoka asin delikadong dekorasyon sa kuryente. Ngunya na nagdadangadang na ang Kapaskuhan asin bagong taon o beto ka na sambit ng programa na masiguro ang kaligtasan kan publiko sa paagi kan busising fire safety inspection sa mga pampublikong mga lugar, terminal, asin mada sa mga pampublikong mga saudan, siring mada pabakalan ng mga paputok asin iba pang mga establishmento komersyal. Basado yan kay Fire Superintendent Sarina Sukuro Turlarba, ang Chief kan Fire Safety Enforcement Division kan Bureau of Fire Protection Regional Office No. 5. Mas tinawan asin pinakusog ang visibility kan mga fire truck ngunya nakapaskuan. Papakusugun man kan Bureau of Fire Protection ada sinasabing oplan ligtas sa parte mismo kan komunidad sa mga tao sa paagiman kan pagdul kan mga IEC materials, pagdul nin mga pagirumdum na ligtas sa paggamit kan Christmas light, asin pag-inspeksyon sa mga nagbibinta kan mga paputok tanganing maiwasan ang kasulo asin na aksidente. Kabali na sa mga lakdang
anigot na pagpapasunod kan Fire Code of the Philippines asin an koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya pig-ing kaminar kan Bureau of Fire Protection an publiko na maging responsable asin magsunod sa mga pagirumdum tanganing masiguro na maray asin ligtas an selebrasyon kan Pasko asin man bagong taon. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal, maabot man sa 13 milyones pesos ang kantidad kan 5 huling truck an itinao kan Department of Bicol, Department of Agriculture, Bicol Corn and Cassava Program sa 5 mga Farmers Cooperative and Association na PICAS. Iyan sakop kan Bicol Region kabali sa nakaresibikan nasambit ng truck iyo ang Dait Corn Growers Association Incorporated sa Camarines Norte, Feudoran Corn Cluster Organization asin tula-tula Fikinya Farmers Agricultural Cooperative kan Albay Seringman ada partibismo kan sinasabing grupo kan Pandana Cassava Growers and Processors Federation kan Catanduanes kabaliman sa nakaresibi iyo ang Del Rosario Corn Farmers Association del Roscupa kan probinsya kan Camarines Sur ana nasambit na mga huling truck personal na itinao sa mga miyembros kan sinambit na mga kooperatiba sa bilog na Riyon Bicol. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal sa iba pa o lado lokal pinagpahig ni Dr. Monry Isaya Mansilla, Head kan Health Promotion Unit kan DOH Bicol Center for Health Development ada importansya kan pagiging maingat sa holiday heart syndrome sarong kondisyon sa puso na pwedeng maglataw ninhuli kan grabing pag-inom nin arak o ana pagkakaigwa nin labi-labing pag-inom nin nakakaburat na bagay o beto kana sinambit ng panahon kan kapaskuhan sigun sa saya ang kondisyon na pwedeng magbunga kan pinag-aapod na irregular na paghiro kan na puso palpitation pagkukulog ni nadaghan pagkaribong asin na pagluluya maski na nga ni mga individual na mayo man ni na pinagasasabing diferensya o helang sa saindang puso. Paliwanag ni Dr. Marcilla na ana bingi drinking ana nagtutokdo sa pag-inom nin 5 o sobra pang standard drink sa laog kan na 2 oras. Tawanin advice ang publiko na iwasan ana grabing pagkakanda sobrang kafe asin ibabang aktibidad na pwedeng magbunga nin stress sa puso. Kasabay kani pinag-ingkaminar ang gabus na padanayon ang regular na pisikal na aktibidad, tamang nutrisyon asin man kalinigan sa kamot tangani man na magdanay ang partibismo kan maray na salud ngunya na holiday season. Dagdag paman kan DOH sa Bicol, importante ang kooperasyon kan kada saro tanganing maging epektibo ang mga programa manungod sa party kan salud asin maprotektaran ang buhay kan publiko. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sarong umboy inapon sa gilid kan tinampo gadan id saliba sa detalye. Patang alas 4:15 ning hapon Disyembre 20 kanakaaging aldaw sarong apod sa telepono ang naresibi kan opisina ni Police Captain Julius Prima na kung saan sarong hawak anin umboy ang nahiling na nakadapa sa gilid kan tinampo sa Barangay Recta Godofredo Senior Agay Camarines Sur. Tulos man na nagresponde ang mga pulis sa pamamayon ni Police Captain Julius Prima kaiba ang WCPD
Police Master Maricor Tordilla, RH Suragay, Dr. Ramil Virgin Ramirez para eksaminon ang bangkay kan umboy. Sinay pa sa report ang umboy ang yaon sa maduot na parte asin ini ang nakadapa na mayo ng kamot asin bitis na pwedeng naglalay na kan mga ido matapos man ang eksaminasyon. Ini ang tulos man na pinagbuha kan sarong punerarya na Santa Rita Funeral Home para mailubong ang umboy. Dagdag na ipot, Saliba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inilatag na kan Philippine National Police Regional Office No. 5 sa liderato ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Ang sarong aldaw na tarayumpo kan sa indang mga ikinasang mga operasyon kontra sa kriminalidad sa bilog na Rion Bicol. Nasamsam kan mga autoridad ang 18 gramong illegal na droga na nagkakantidad 122,400 pesos gikan sa duwang ikinasang magkasuway na operasyon kung sa duwang individual ang nadakop kan mga autoridad. Basado sa PNP Bicol, 4 na mga individual sa tao kan listan kan wanted person ang nadakop kan mga pulis, 2 sa kategorya kanda other wanted person asin sarong municipal level asin sarong kategory ninda regional level. Sa illegal gambling, 2 na individual na nadakop mantang dagdag na siyam ada naga surrender ka na sinasabing mga firearms sa Obadil. Ana na sa pakamot ka na pulisya gikan man sa anom na matrayumpong operasyon na nagresulta sa pagkakadakop kan 2 individual. Nadakop man ang 2 individual na sangkot sa illegal na pagsira kung sa ina total na 40,300 pesos ang nakumpiskar kan na pulisya. 883 ang naitalang bilang kan mga nagbalga sa mga ordinansang lokal na uminabot sa multa sa 137,900 pesos. Ana sarong aldaw na operational accomplishment na ini kan PRO 5 sa liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda. Indikasyon kanda mas pang higota na pagbabantay sa lado kan kapulisan sa seguridad para man sa ikakaray asin ikakan tranquilo kan Bicol Region urog nangunyan na nagraranina ang panahon kan Pasko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, matrayumpo na naresibi kanda partibismo kanda opisina kanda manlain-lain na LGUs digdi sa parte kanda Bicol Region sa paagi kanda DA ana core na cluster LGU Agri Extension Worker. Martrayumpong nakaresibi ni na onra gikan sa Department of Agriculture Bicol anda opisina yaon mismo dyan sa parte kan Banwan kan Pili Cabrera Sur ana Agriculture Bicol Corn and Cassava Program sa mga sinasabing mga local government unit core na cluster asin na agricultural extension workers bilang pagbisto sa sendang naging dakulang kontribusyon sa pagpapaasenso kan sinambit ng industriya kan mais sa intirong Kabikulan. Isinagibo ang pagtaon ni na onra sa laog kan na Siyudad Canaga basado sa DE Bicol kabali sa mga tinawan ni na onra iyo ana probinsya kana Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbati, Sering Mana, special na onra ang LGU duman sa Banwaan kan Baaw, Calabanga, Buhi, Ragay, San Jose, Bula, Lagunoy, Minalaba ka Camarines Sur. Ninuli man ka na ipinamalas, ipinamati na
higus sa pagsumitikan sa indang mga report. Kasumpay kaya siyam na corn na cluster ang nakaresibinin pagbisto ni nulikan sa indang aktibong suporta sa corn na program kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Kabali digdi sa ginawadan kan Bicol Corn Board asin man Philippine Mais Federation Incorporated na mga seed companies katabang kan Department of Agriculture Bicol sa implementasyon kana mga corn program sa intirong Kabikulan. Pinagsiguro man ni Department of Agriculture Bicol Corn and Cassava Program Regional Coordinator Engineer Amabil Bumbasi na magiging mas marhay asin produktibo ang magiging pagtaunin serbisyo kan sa indang departamento sa irarom kan pinagapod na corn program sa taon 2026. Sa satuyang barata ngunyada barata na kita mga tugang sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kan nasyon pinagapermahan ni President kan Estados Unidos de America US and sinasabing executive order na nagtatalaan na objeto kan Estados Unidos na liwat na makapagpadaranin mga astronaut sa parte kan bulan parte naman kan matapos ang 2028. Objeto kanina pakusugon ang defense kan nasyon laban sa mga banta sa parte mismo kan alapaap may tema na ensuring American space superiority ana kasuguan kung sa ina nagsusugo sa Pentagon asin man na US Intelligence Agency na magbilog nin space security strategy. Suportahan ang missile defense technologies asin pakarayon ang koordinasyon kan na national security sa kaiwasan sa irarom kan na Chief Science Advisor kan na White House. Pinagtibay man ang kasuguan ang programa kan na NASA na Artemis na objetong magabugtak nin mga inot na parte kan na permanenteng lunar outpost pag-abot kan na 2030. Una pagaramanda na ang target na 2028 moon landing parte kan na kompetisyon kan US laban man sa China na hobetong magpadara nin inot na crew mission sa bulan sa 2013. Sering man na atubang ang plano sa mga problema ninuli man ka na pagkauktaba ka na mga panginot na mga proyekto, partikular na ang SpaceX Starship, pati naman ang bawas sa budget asin bilang kan mga empleyado kan NASA. Sa satuyang bareta ngunyada sa kinabanin karawat sa lado kan basketball duman sa NBA, pinanginutan ni Kawhi Leonard ang Los Angeles Clippers sa indang kapangganahan sa skor na 103-88 laban sa Los Angeles Lakers ni LeBron James na dinaog matapos makapuntos si Leonard ni naabuton sa 32 puntos asin 12 rebound. Nag-ambag man si James Harden nin 21 puntos asin 10 assist, mantang ang Lakers anda kulang sa nagkapirang mga parakawat kabali sinda Denry Ayton, Rui Hachimura asin Austin Reeves, mantang day natapos ni Luka Doncic ana kawat sa halftime ninulikan na pagsapo kaninin injury. Sa tao kaniya nakapuntos si LeBron James sa season high nin 36 puntos. Nagdagdag man si John Collins asin Brook Lopez sa rebound asin man opensa, mantang nagdanay sa parte mismo kan team
an kalamangan gikan na puon sa katapusan kan sinambit ng kawat. Nagdanay ang Clippers sa saindang double-digit lead sa third quarter asin na pinutol ang 5-game overall losing streak matapos ang late runs kada Lakers sa fourth quarters. Mga tugang iyan na angkat teripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:10. Mga tugang marina aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Duwang opisyal kanda Philippine Army binawian ni na buhay tulupa ana irido sa nangyaring encounter duman sa party kanda Banwaan kanda Balatan na Camarines de Sur. PNP Provincial Office kan Camarines de Sur kinundina ana nangyaring pananambang sa duwang opisyal kanda Philippine Army asin na tulupa na nairido duman sa party mismo kanda Banwaan kanda Balatan na Camarines de Sur. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga joggers asin na bikers sa naga, pinagiing kaminar na magsulot daan na reflectorize sa bis. Pamayu pa ka na mga barata sa lado lokal, apat na high-power firearms na recover man duman sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines de Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyas at dyan po pagkatapos lang nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Tugang ako si Junel Cuba sa detalyes kan mga barata sa lado na lokal. Gadan ang duwang miyembro kan Philippine Army kabalinaan sarong opisyal sa nangyaring sagupaan kan tropa kan militar asin man kan New People's Army NPA sa kabukida na porsyon kan balatan na Camarines Sur kana nakalis na aldaw Disyembre 19, 2025 Biyernes nagsagibo subot nin Combat Battalion na Operation ang mga miyembros kan 9 Infantry Battalion kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa lugar kan barangay kan Kabungan na Balatan na Camarines Sur kada makasagupa ninda anda daima rama na bilang kan mga miyembros kan Communist Terrorist Group CTG NPA. Gadana sa sinambit na nga enkwentro anda mga miyembro ka na militar na sinda alias First Lieutenant JB alias Sergeant Jer mantang iriduman sinda Sergeant Arnold Sergeant GC asimbana Sergeant Bin tulos man nagsagibunin checkpoint anda grupo kana mga kapulisan da duman sa Banwan kan Balatan Camarines Sur Municipal Police Station sa mga posibleng exit point kanda mga padulag na mga miyembros kan NPA sa lugar kan pinangyarihan kan encounter isinagibuman kanda mga kapulisan ang pag-check sa mga ospital tanganing maaraman kung may mga pasyente nin pambabadil na pinagresibi ang mga hospital sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal igot na pinagkundinar kan Camarines Sur Police Provincial Office CSPPO sa parte kan liderato ni Police Colonel Virgilio U. Ulalya Jr. Provincial Director at sinasabing marahas na paggadaan kan mga tropa kan 9 Infantry Battalion 9 Infantry Division kan Philippine Army duman sa barangay kan Kabungan Balatan Camarines Sur kan Disyembre 19, 2025 o kan aldaw kan Biyernes o kan Sabado na ikinagadaan kan duwang sinasabing opisyal kanda soldado sarong tenyente sarong sarhento asin pagkakairido kan tulupang mga sarhento kanda Philippine Army basado ki Police Colonel Ulalya mayo ni napuwang ang mga arog kaning klase ni na mga karasan urog na sa panahon na dapat digdi na mamayani ang katuninungan asin pagkakasararo siniguro kan liderato kada Philippine National Police ada padagos na pakikipagtabangan sa Puwersa Armada kan Pilipinas EAP o sa Philippine Army tangani na magdanay ada parte kan katrangkiluhan asin seguridad asin maging mapayapa matuninong ang selebrasyon kan Pasko Bagong Taon kan mga namamanwaan digdi sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Christmas break kan mga estudyante mayo dang magabata na project sigun sa sarong principal sa Naga. Buyit Padere sa detalye. Poon kan Christmas break kan mga estudyante sigun sa principal kan Tabuco Elementary School mayong magagabat na project o assignment para ma-enjoy kan maili ang bakasyon. Sigun kay Principal Nilma Laog nagadesta sindanin Haros 30 Dias na mayong laog uli sa kalabidad o raot ng panahon kay antes pa man bakasyon ninda ang mga leksyon o mayo lamang leksyon kung igwang urgent sa kailang maabala ang mga paratukdo. Enero 5 balik normal ang klase asin magpapadagos ang third quarter kan school year 2025-2026 para sa BDS News po Padere. BDS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal na recover kanda pinagasarong puwersa kanda mga soldados kan 83rd Infantry Division o Infantry Battalion na Matikas Battalion katabang ang 2nd Infantry, 2nd
Nada Batalyon 49 Infantry Good Samaritan Batalyon asin 2nd Police Mobile Force Company kaibanan ada Lagunoy PNP ang mga dikalibring mga armas na pinagtutubudan pag sa sadirikan mga teroristang grupo na nakuha duman sa Sitio Benguet, barangay kan na pinamihagan Lagunoy, Camarines Sur, aldaw kan na Sabado, Disyembre 20, 2025. Matrayumpong na-recover kan pinagsarong kwarsa kan mga soldados asin kapulisan ana apat na M16 na rifles, tulong o tracing mga magasin, apat na bandolers kan mga bala. Enot naman nakarecover ang tropa kan ni gobyerno duman sa parte mismo kan Labo, Camarines Norte ni naabuton sa 16 sa gunang 17 kabilugan kada 45 mga dikalibring mga armas na pinagtutubudan pag sa sadirikan mga rebelding New People's Army NPA. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagiing kami narungunyad ni Konsyal Jude Jokno ana joggers asin bikers sa laog ka na siyudad Kinaga na magsulot ni na reflectorize na bis tangani man maiwasan ang mga aksidente daas sa tinampo. Basado sa iya, may mga naresibi ng mga reklamo gikan sa mga motorista na nadidipisilan na mailing ang mga nagja-jogging sa gilid kan tinampo urog na kun madiklumba o bato kada sambit ng prosopistong ordinansa na mapakusog ang kaligtasan bako lang kan mga joggers asin kan mga bikers kundi pati naman kan mga motorista. Sa presente ang ordinansa isinasa iraron sa Public Safety Committee para man sa busising pag-aadal. Ninhuli kan iniya padagos-dagos na nagdadakol ang bilang kan mga nagja-jogging sa parte kan syudad. Siniguro kan lokal na gobyerno na prioridad ang kaligtasan kan gabus na nagagamit kan tinampo para sa bilog na pagkakaigwa kada pagsulong kan na ordinansa digdi pig tatratar ni natama sa parte mismo kan sanggunian panglunsod tanganing maadala nin maray asin maipasunod ang nasambit ng ordinansa. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, grupo kan mga nagtitinda ni napaputok sa Naga City nag-apila na ioktaba muna ang relocation sa saindang pwesto. Darrell Banyas sa detalye. Perang aldaw antes magabutan kapaskuhan, nag-apilar ang mga nagtitok sa syudad ay oktaba na hasta sa mga sunod na taon ang planong pag-relocate kan sa indang pwesto. Agad kan grupo na magtinirmo na sinda sa dati nindang pwesto harani sa Salud kan Naga. Sigon Kimon Florendo, ang Market Superintendent kan Naga City People's Mall, ang kahagadan hali mismo sa mga grupo nin paratinda o rugnata harani na ang holiday season atin planchado naman subot ang sa ilang preparasyon. Iguang nasa sobrang 33 sa mga paratinda nin firecrackers at ilalauman na ma-operar ngunyan na taon poon sa aga Disyembre 23 tago Disyembre 31 iniban sa tigpapo ng mga guidelines kan lokal na gobyerno kan Naga. Inasigurar ni Florendo na may ang koordinasyon kan mga patinda at mga otoridad tangarig masiguro na salbado na operasyon kan tindahan nin mga paputok igdi sa Naga. Nagpagirumdom ang manehamento kan NCPM sa mga paratinda na magsunod sa mga ipinapuotob na safety measures kabali na ang paglikay sa pagtinda ng illegal na paputok atin dapat man magsunod sa tamang pagsaray kan paputok. Dapat subuot, igwanin na tigsararong balde ng tubig asin man baybay, sabi man kan Bureau of Fire Protection in kaso da magbungkaras ang kasulo. David na Bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal nagpasunod nin rerouting and one-way traffic ang lokal na gobyerno kan Naga sa pagkikipagtabangan kan Naga City Police tangani mada nadigdi matawanin doon ang pagdagsa kan mga lulunadan ngunyan na holiday season basado sa
pag-uurulay kanda LGU o beto anda maaksyonan kini asin maiwasan an matinding bulos kan trapiko sa laog kan syudad. Orog na sa mga panginot na mga tinampo na padagos man na pinagdadayo kan mga residentes gikan sa luwas kan syudad kan Naga. Ipinagapayag nasaro sa nagkaigwa kanda rerouting kanda bulos kanda trapiko sa barangay kanda Triangulo, partikular na kung sa ina yaon mismo namumugtak and Central Station o Bicol Central Station o ang terminal kanda syudad kana Naga. Iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, aktibong nagpartisipar ang mga e-bike driver gikan duman sa parte mismo kan Banwan kan Batuka Baridisura sa gidibong road safety seminar na pinagpagidutan kan Land Transportation Office sa LTO Area District Office sa liderato kan LTO Chief na si Grisa Roas asin na Danilo Mata Jr. Tinawan doon ka na sambit ng aktibidad ang mapadapit man sa responsableng pagmamaniho mga traffic rule asin o rules asin man share responsibility sa gabus na mga nagagamit kanda tinampo sa pagdanay kan kaligtasan na kanda tinampo urog na sa mga emerging modes of transportation arog man kan sinasabing e-bike. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Ang Naga City Veterinary Office planong isulong ang cats sa neuter vaccinate release kana mga community animals sa mga eskwelahan asin universidad sa laog kan Naga. May planong unyan ang Naga City Veterinary Office na isulong ang cats sa neuter vaccinate release approach sa mga community dogs and cats sa laog mismo kan eskwelahan asin universidad digdi sa laog kan syudad Naga. Obheto kani na mapugulan ang pagdakol kan populasyon kan community animals sa mga kampus. Gustong siguraduho na nabakunado laban sa rabies ang mga community dogs and cats para man iwas hawa sa mga estudyante. Ang programang ini nakabase sa One Health Framework kana World Organization for Animal Health WHA kung sa inda digdiya binibisto kani ana interconnection kanda salud kana mga tao hayop asin man kapalibutan. Dakol na mga pet lovers ana saludo kay Dr. Johanna Rihanti Salis ang head kan City Veterinary Office ninhuli kan mga plano kay ni magigirumduman na nagsurat asin naghagad nin tabang ang CBO si Dr. Ericto Caroche head kan General Services Unit GSU para manda sa pagbakuna pagkapon asin para sa rehoming asin na relocation kan mga sinasabing mga ikos sa Viscas asin iba pang mga eskwelahan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal, tinugutan na kan National Meat Inspection Service na magpadagos ang operasyon kan Naga City District Abatwa matapos paiwason ang license to operate kani sagkod ng pit sa 18 kan bulan kan Enero 2026 sa irarom kan pinakusog na lisensya magdadanay na bukas ang pasilidad asin padagos na magsasagibo kan pinagsasabing meat inspection asin sertifikasyon tanganing masiguro na ang karne na pinagpapaluwas kaniya ligtas para man sa konsumo kan publiko sa laog kan Naga asin mga pagtaraid na mga lugar. Basado sa liderato kan pasilidad pinaglalauman na makakatabang ang desisyon kan namis tanganing maiwasan ang illegal na backyard slaughtering asin na magdanay ana karahayan sa industriya kan karne sa laog kan na syudad. Parti maninikan padagos
na paglapigot kan mga autoridad na mapangatamanan ana kaligtasan asin banda salud kan na publiko sa paagi kan maray na food safety asin banda inspection system. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal maabot sa sarong cash gift una abot sa sarong cash gift and birthday cash gift fee out sa tabang man ni Congressman Huri Bata. Asin bada iniya ang minsay sa taong puso nga pagtaunin importansya sa lado kan mga senior citizen da PWDs asin solo parents padagos na nagtataunin kusog asin inspirasyon sa naog kan banwaan katabang ni Congressman Huri Bata sa pagdul nin cash gift asin birthday cash gift fee out sa mga lulo asin banda sa mga solo parents asin banda PWDs iyo mismo si Mayor BJ sa Oribata kanda banwaan kanda Ragay Camarines kasaruman anda grupo kanda sanggunian da bayan kanda banwaan kanda Ragay sa pagkakasararo malasakit padagos na pinagtatao anda maray na serbisyo kanda banwaan kanda Ragay Camarines sa mga residente sa kan sinambit ng banwaan nangyari ana mga araw kaning mga programa sa paagi kanda liderato ni Mayor BJ sa Oribata asin man ni Congressman Huri Bata na dai namatian sa mga nainot na mga nagkaput kan LGU sa banwaan kan Ragay Camarines Sur urog na kanda pamilya kanda mga Aquino asin na iba pa sa parte mismo kanda banwaan kanda Ragay Camarines Sur sa paagi kanda liderato ni BJ sa Oribata naihiling anda pagmamalasakit sa mga may kabaidad asin banda solo parents pati naman senior citizen. Yan anda katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako si Junel Cuba mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta. Sige. BBS Basta Bareta, sigurado